magandang araw po sa inyo lahat at welcome ulit sa ating channel. Ayan, so for today, ayan, kakauwi lang po natin mula sa ating trabaho at may nakita kagad tayo sa YouTube na na-upload. Ito ay tungkol sa isang challenge ni Maymay sa Chalk Magazine. Ito yung Chalk Challenge Maymay Entrata tries 8 random probably challenge yung next word. Nakaka-excite, hindi ko pa ito napapanood. So uploaded siya 7 hours ago. So sabi ko nga kanina, kakauwi lang natin from work. So this is the first time na makikita natin siya. So samahan niyo ako, sabay-sabay tayong mag-react. Kung napanood niyo na, ano ba? Paano ba yan? Kung napanood niyo na, madaya kayo. Para po sa mga bagong starter sa ating channel, ay huwag na huwag kalimutan gawin ang ating 3-second challenge. Yun po ay para i-hit ang like button, i-hit ang subscribe button. At kung marami ka pang hanash sa buhay tungkol dito sa ating topic for today, aba, huwag na huwag mong kalimutan gawin yan. Ilagay yan mamaya sa ating comment section down below under. Okay, so sabay-sabay na natin itong i-play at sabay-sabay tayo mag-react. Video play. Pili ko sobrang kwela nito. Challenge 1, speak German. Guten Abend, guten Morgen, ich liebe dich, gute Nacht. Ano yun? Hindi ako marunong sumayin. Oh my God, grabe. Ini-level up pa talaga niya. Kita nyo naman guys, sobrang... Oh my God. May nanalo na, ayoko na. Create your Arab Fashion Week walk. O, diba? Boom! Pak! Boom! Challenge number 4, draw yourself without looking. Mahirap yan. Ang hirap nito, oh my God. Kumpara ko yung tatry kong gawin na. So ayan, bilang impromptu ang lahat ay ito na, mayroon tayong paper at tatry kong gawin yung gayanin. Kasi ang ganda ng pagkagawa niya eh. So ako to. Siyas ang hirap. So, wag ka daw titingin. Oh my God. Hindi ko alam kung nagme-make sense ang ginagawa ko. So ito yung output. Comment nyo, mukhang parang may kamukha ako dito. Mukhang ewan yung output ko. Wala akong panama sa kanya. Mas magaling siya. Ano yun? Mas maganda nga yung gawa ko kaysa gawa ko eh. Sing Do Re Mi. Kala nyo madali yun, mahirap yung gawin. Try natin. Eksa. So kung na ako, hindi ko talaga kayang kumanta. It's not my forte. Next. Reply to random tweet. So, sana, sayang no, sana sa atin na lang yung napili niyo ng tweet. Ang swerte-swerte naman nung na-replyan niyang yun. Grabe. Exchange roles with our photographer. Ayan. Makulit din tong subject niya. Makulit din to. Fairness, parang si Lady Gaga yung pinipicturean nyo, no? Lakas makabang. At ang kanyang output, in fairness, sobrang husay niya doon. Siguro ano lang, konting ano lang, kasi kapag technical ka masyado sa photography, hindi mo i-allow yung... Kasi pinakapatay na part ng camera, ito, para may matutunan na kayo ulit, diba? Pinakapatay na part ng camera is yung gitna. Yan yung tinatawag ng mga photographer na dead spot. So kung pupunta ako dito, ayan.
So ito yung tinatawag na dead spot. At may tinatawag tayong rule of thirds. So ito yung parang invisible line. Kunwari ito yung frame ko, di ba? So ihati mo sa tatlo yung frame. So ito yung 1/3, ito yung 1/3, and then 1/3. So parang tatlong bahagi to. Tapos ganun din sa baba. Then ito, and then ito. And usually, pinakabuhay na buhay ang subject is kapag nasa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo, pag nag-video tayo at meron chance na kukuha tayo ng picture ganyan. So, as much as possible, i-avoid nyo yung pinaka-center. Ayan, kasi ito yung dead spot na tinatawag. So, ganyan. Kagaya nito, rule of thirds tayo dito. So, ako yung nasa unang hati. Then, we have, itong screen do sa, ito yung focus ng pangalawa. Then, probably space between me and our television. Parang ganun. Ayan. Sana nagme-make sense. Sana may natutunan kayo kahit konti lang. Prank call. No. Kasi may nangyari. Oh my God. Hindi. Kasi Yung mga facial expression. may nangyari. Ano? Ang kulit. Hindi. Kasi prank lang. Wala! Hindi na kaya! Hindi ko magagaling si Edward. Seryoso kasi yung masyado, di ba? I mean, kung kilala nyo di ba? Ayun, wala. Ayan, tingnan nyo. Seryoso kasi yun eh. Ang galit siya. Patayin ako na. Lagot ka. Kasi manod po siya sobrang thoughtful niya kasi worry siya agad. Ay, ano sa'yo? Ganun siya. No, sorry. Kuya, sorry. Kalat ang paliwanag dito ngayon. Lagot ka. Ayan, ayaw na sagutin. Ang hirap nito. Sasagot, panagutan niyo 8. Ayan, tama. Chok talaga yung bahala dyan. Bagitin mo yung ganitong hair. Ang ganda ng hair niya dito. Wala! Ano talaga yun? Oh my God! Oh my God. Seryoso na galit. Hala. Uy, nakailang attempt silang tumawag Medyo matindi yung Sorry, Mike. Kasi nag-play ako sa kuya mo. Ayun naman pala. Malapit na kami matapos. Ayun naman pala. Naglalaro kaya hindi mapansin yung phone. Okay, so ayun mga kabaliwan, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa panonood ng challenge na to. At grabe talaga, alam niyo yun. Minsan kahit ubus na yung energy mo sa work, di ba? Sabi ko sa inyo dati, kapag uuwi ako, tapos manonood lang ako ng mga ganyan, yung mga kakulitan. Ito yung kung gaano kakulit, di ba? So parang mabubuhayin ka ulit ng loob, so may energy ka pa para gumawa ng ilang household chores. Like for example, maglilinis ka ng konti, ganyan. Yun ang impact ni Maymay sa akin. So ikaw, ano bang impact ni Maymay sa'yo? Definitely, ilagay mo yan sa ating comment section down below under. At nga pala, mabilis lamang na pa-promote ito, no? So, yung Kidlat Sinaya Awards ng RT ng Rizal Technological University of the Philippines. So, tuloy-tuloy pa rin po yan at effective pa rin po yan. So, sana tulungan nyo ang bawat isa na bumoto. Again, sa Kidlat Sinaya Awards, ito ay Endorsers and Advertisers Award giving body ng Rizal Technological University. And of course, kasama po dyan sa ating favorite female endorser, of course, iboto nyo si Maymay, diba? And then definitely sa ating favorite male endorser, kasama naman po dyan si Edward Barber. Nagtataka lang ako, bakit nasa male category din si Vice Ganda? Well, physiologically yes, but I guess Vice is already considering herself as a woman, or pwede ba magkaroon na lang sana, di ba, moving forward siguro to, pwede sana magkaroon na lang ng ibang category, kumbaga, para sa LGBTQ. To show fairness and to show equality na rin siguro. Then, favorite love team endorser.
So, nadyan din syempre yung Maywards. Ang dami-daming ina-endorse ng Maywards. So, huwag natin kalimutang iboto. Ilalagay ko sa baba yung link kung saan kayo pwedeng bumoto. At I guess kung hindi ako nagkakamali, ito po ay 1 vote per day per IP address. So, ibig sabihin, sa isang IP address, isang gadget, ganyan, isang beses ka lang pwedeng bumoto. So, ayun. Sa isang araw. So, huwag tayo makulit. And of course, may isa pa mula sa ABS-CBN Corporation. Ito naman yung kanilang Twitter, Kapamilya Poll. At ang tanong dito, sinong kapamilya star ang gusto mong magharana sa'yo ngayong darating na Valentine's Day? So, vote, retweet, and follow at ABS-CBN. So, ayan. So, well, kita naman po natin. Ito, habang sinushoot ko to, hindi ko na alam kasi ngayon yung progress. Habang sinushoot to, nangunguna si Donnie na merong 39% na boto at si Edward Barber ay merong 38%. Kita nyo, 1% na lang at kayang-kaya na natin pantayan o lagpasan pa itong si Donnie. So ayan, sama-sama power voting tayo, di ba? Especially na naka-holiday ngayon, Chinese New Year. Sa mga wala dyan ginagawa, ba tuloy-tuloy lang po sa pag-vote. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. So again, para po sa mga nakalimot kanina, gawin ang 3-second challenge at para i-hit ang like button, i-hit ang subscribe button at kung maraming ka pang mga hanashes sa buhay, definitely ilagay mo yan sa ating comment section down below under. So ulitin, ito po si Jello. Maraming salamat and kung hey, fat choice sa inyo lahat.